So hello guys, i-check lang natin itong power supply tester, tsaka check na rin natin itong power supply. Medyo matagal na ito, old model na rin ito. Ano lang siya, 600 watts, pero yung pang matagal na ito. So i-test natin. So may step by step naman dito kung lang sundin natin. So step 1, turn on your power supply, kasi yung iba may mga switch pa dito. Yan, so wala tayong switch dito. Pangalawa, step 2 is plug in your 24 pin or 20 pin connector. So ayan, ilaw na sila. Siguro loose yung connection dito. Kaya wala. So anyway, ito walang ilaw, tsaka ito. So ito lang yung gumagana lahat. Ngayon, sabi dito, sunod daw is i-check yung LED kung naka on or off. Malus talaga yung wire dito. Dito rin siguro. Ayan. Halus talaga yung wire dito. So ayan. So next, tine-check na natin, dalawa yung wala. Plug HDD connection, tapos check kung may 12 tsaka 5 volts. So ganito yung tinutukoy yung HDD. So try natin. So merong 12 volts tsaka 5 volts. So gumagana. Ngayon, sunod naman natin is kada test mo, kada plug mo, tapos check, remove. So tanggal agad. Tapos plug natin yung P4 or P6, P8 connection. Ito kasi P4 lang, yung pang ano lang to, pang CPU. So check natin, saksak din natin. So nandito yung 4 pin. So ayan, gumana yung 12 volts. Dapat 12 volts yan. Ayan. Pati yung 6 pin and 8 pin. After ng 6 pin, remove na. Tapos yung floppy naman, kaso lang minsan. So anyway, wala kang connection ng floppy. Floppy disk to pang ano na, pang hard drive, pang SATA pala. So ayan, so next, sa SATA naman tayo. Remove floppy din, plug SATA connection. Check 12 volts, 5 plus 5 volt and 3.3 volts. So ito, check natin. Check natin kung gagana. So ayan, mga ano. So gumana yung 12 volts, gumana yung 5 volts, yung 3 volts hindi. So all goods pa naman to. Check din natin dito sa kabila. So ayan, pwede natin baliktarin kung pwede siya baliktaran. So hindi siya gumagana. So dapat isang side lang siya. Ayan, gumagana lang siya pag isang side. So ito yung luma kong power supply. Ngayon, change naman natin. Try natin yung bago kong bili. So goods naman siya so far, kasi sabi dito sa likod, ayan, power on supply will here do the ring. If no flicker, then the power supply output voltage is normal. So goods pa yung power supply natin ng luma. So ito yung bago kong bili.
dito rin sa TikTok. So ayan, balot pa siya. 230 voltage, and then ang linis niya. Anong wattage to? 750 watts. Ayan, gaming power supply. Ayan, max out 750. Check na natin. Check natin kung pang gaming ito. Dapat meron pong 6 pin. Rubber band. Parang may dumi ah. So 16 dapat. Ay 6 pin. 6 power. So ito yung 6 pin. Ito yung 4 pin niya. So ito yung 24 pin. So ito yung fan niya. So test agad muna natin. Dapat mag-iikot yung fan. So testing. So ayan na. Gumana lahat. Pero lang sa negative 5. Ito gumana to kanina sa sa power supply hindi. So baka damage na rin yun. So possible, hindi siya ayun, umikot na. Ayan. So kanina hindi siya umikot. So possible meron siyang sensor, temperature sensor. Pag medyo mainit na, mag-iikot na siya. So ano yung first is HDD. Pero kahit ano naman start mo dito siguro. Basta pa isa-isa lang. Huwag sabay-sabay. So HDD muna tayo. 12 tsaka 5. Ito nga na. Ito rin. Check natin. 12 tsaka 5. Try natin itong 6 pin. Ito 6 pin. 12 volts. 6 pin, 12 volts. Tapos ito. Pang SATA. Tsaka 5 volts. Saan yung pang CPU? CPU. Itong 4 pin. So 4 pin dito. 12 volts na. So yun, gumagana lahat. Gumagana lahat. So goods na goods. Ano pa ba? SATA. Volts, 5 volts. So, ayan. Ganyan gumamit na ang power supply tester para ma-check mo kung gumagana pa yung power supply. So, yun lang. Thank you.